maganda, kaakit-akit, matalino, at higit sa lahat, magaling sa larangan ng pag-arte. Kaya naman hindi katakataka na siya ang tinanghal na Most Beautiful Woman ng 2008 Cannes Film Festival. Kaya mapalad si Jun sa Bayton at ang sambayanan na makakasama natin ngayong gabi, ang prinsesa at diwata ng Philippine Indie Cinema, si Mercedes Cabral. Mga tol, welcome na naman sa isang napakalupit na episode ng Wasak. At ngayong gabi, ibisita po natin. Ito, marami nagkaagusto rito. Kasama na si Jun sa Bayton. At saka yung boss namin, talagang nire-request yan. Matagal na nire-request yan. Sino boss natin? Si Donnie Ray. Si Donnie Ray Cruz. Oo, matindi yan. Ayun, mga kapatid, it is my privilege and pleasure na ipakalala sa inyo ang nag-iisang diwata ng malayang pelikula. Iyon. Yun, dapat Mercedes Cabral. Wow. Thank you. Hindi ka sa rin lang pelikula, malayang pelikula dapat. Oo naman. Teka muna, ikaw ay fine art student sa UP, Yes. tama? At ang sculpture, tama? Yes. Ano mo? Wow! Natapos mo ba? Hindi. So, Parang konti lang ang nagsasculpture. Bakit? sa batch Parang lahat, namin viscom, kasi- painting. Saka konti lang ka mag-graduate sa fine arts. Yeah. Sa batch ko, siguro 4 lang kami. Tapos yung isa nawala. Yung dalawa nag-shift sa painting. So ako na lang natira. Tapos hindi ko pa natapos. Kaya wala na natira dun sa batch namin. Yeah. Teka muna, pag sinabi natin kasing sculpture, di ba? Parang iniisip natin yung mga classical na mga nakahubo, naputol yung mga ganyan, di ba? So ano yung pinaka-paborita mong form ng sculpture? Gusto kong gamitin na medium favorite ko is wire and sawdust din eh. And mga figures. Congrats sa iyo, at parang napaka-stratospheric ng iyong pag-angat bigla, no? Yes. Hindi ko nga Ano yung pakiramdam pag tinatawag ikaw ay parang the princess of indie cinema, mga ganun? Yeah, yun nga eh. Parang pansin ko dito sa Pilipinas talaga. Tagline, ganun. May, binibigyan ng Prinsesa ng ano, no? titulo yung mga artista eh. Na pansin ko sa Hollywood, wala namang ganun eh. Diba? So, syempre, nagpapasalamat din ako dun sa mga tao na nagbigay sa akin ng titulo na yun. Pero, masaya naman ako na ganun yung tingin nila sa akin. Alkaline water. At least kasama mo na yung mga star of all season. Di ba? Nung nagpa-fine arts ka pa lang, may inclination ka talaga towards acting? Kaya wala talaga. As in, pati nung bata pa ako, hanggang nag-college na ako, hindi ko inisip na mapupunta ako sa ganitong industriya na aarte ako. Hindi ko talaga inisip yun. Aksidente yung nangyari na kailangan ko tumigil and maghanap ng work muna. So, nag-start ako kay Alfred Galvez. Gumagawa siya ng mga murals. And then, nag-start ako mag-model sa kanya. So, yung naging agent ko before, may kakilala na director, si Francis Villacorta. May ginagawa siya na play para sa school. So, pina-audition kami, tapos parang sinabi ko, hindi naman ako marunong umarte. Pero, sige, subukan ko. Sinubukan ko, and then nag-workshop kami, basic acting talaga. And then, after nun, yun na nagustuhan ko. Tapos, nirekomenda ako ni Direk Francis kay Direk Brillante Mendoza. Kasi nung time na yun, 2008 yun, naghahanap si Direk Brillante Mendoza ng ipi-pair up kay Coco Martin for service. At panahon na yun, hindi pa sikat si Mr. Martin. No? Hindi pa. Parang, ang tagal rin niya sa indie eh. Oo, ang ganda ng puwet ni Coco, no? Grabe, no? Lalo na may tigsa. May tigsa pa. So, yun na yung start Kung nun. para sa inyo maganda din, masaya ako doon. Kung para sa inyo maganda. Bilog na bilog. Parang gusto mong... Napakatapang ng pelikula na yun. In-expect mo ba noon na magiging biglang superstar si Coco Martin? Hindi din eh. Nagulat din ako na biglang taas talaga yung career niya. Binabati ka pa rin naman niya hanggang ngayon. Yeah, hanggang ngayon, nag-uusap pa rin naman kami. Kasi siya yung isa sa mga unang naging kaibigan ko talaga sa industriya. And natutuwa ako kasi hindi nagbabago yung ugali niya. Like kung paano ko siya nakilala before, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabago. Ganun pa rin siya. Yeah. In this day and age of scandal videos, marami pa rin parang big deal pag nagtatanggal ka ng saplot sa harap ng camera. No? Lalo sa pelikula. Gano'n makahirap yun para sa'yo? Well, dahil fine art student ako kasi iba ang tingin ko sa katawan ng tao. It's art. Ito ay for isang me. ceiling. Yeah. So, ang sa akin, kaya ko rin tinanggap yung service kasi
may hiningi sa akin si Direk dati doon na may bed scene kayo and kailangan yung gawin ni Coco Martin to. So ako naintindihan ko yung kailangan gawin kasi naintindihan ko yung lalim nung bed scene na yun eh. And tiningnan ko yung buong, kailangan siya sa buong storya. So, yun nga, medyo nakaka-frustrate lang din dito. Kasi Iba yung pagtingin usually, nila. yung audience kasi kadalasan, pag nakakita ng hubad sa isang pelikula, bastos na agad yung tingin nila. ST na agad. Di kasi may Iba na agad yung tingin. Parang hindi nila tinitingnan yung buong storya, yung buong picture. Yun lang, doon lang sila nagpo-focus. Pero teka naman, kasi kung ako babae, tapos ka-eksena ko si Coco Martin, maghuhubad talaga ako. So, nung nakita mo, ito ka-eksena ko, kahit. Kalalabas mo lang ng pelikula, Bad Romance. Yes, ano? yung Bad Romance. Ito, ang role mo rin. Oh, pinapanood ko yung trailer eh. Kala ko noong una parang hotel receptionist ka lang or parang manager. Tapos bigla mamaya-maya, ba't may hawak na siyang kutsilyo? Tsaka baril. Baril. Na-in love ka raw dito sa karakter mo eh. Kasi yun nga eh, dream role ko kasi mag-portray ng isang psychotic. Syempre. So, nung in-offer sa akin yung project, minasa ko muna yung script, tapos na-in-love ako dun sa character. And natuwa rin ako kasi habang nag-shoot kami, nahirapan talaga ako. Kaya ako natuwa kasi nakita ko na hindi ako normal na tao pala ako. Hindi ko ginagawa yung mga ginagawa ng character. Papakulong ka na namin kapag ginagawa mo yun. Mula ng 2008, ano yung natutunan mo about acting? Na mas madaling umarte kapag magaling ang co-actor mo talaga. Dadalhin ka Naghuhugutan lang niya. kayo. Naghilahan lang kayo pataas. Paano yan? Maarte ka na sa TV ngayon. Medyo maraming, sabihin natin, mga katrabaho ka na hindi saklaw. Hindi saklaw nung description na yun. Well, ang TV acting kasi para sa akin, mas technical siya para sa akin. So, nung nagsimula ako sa TV noon, nahirapan talaga ako. So, nag-adjust ako kasi unang-unang breakdown scene ko noon. Breakdown talaga. Breakdown talaga. Ganun kataas. May walling. May walling yan. Magaling ka naman mag-walling. Yung bababa ka sa... Hindi ko pa nga nagagawa eh. Susubukan ko minsan. Gusto kong mag-try yun. So, ang umiiyak bigat ka na bang eksena- dahan-dahang umano, no? Yeah, sa pintuan. Gusto kong itry yun. So, mabigat yung eksena. So, breakdown talaga. Kinat nila ako kasi yung noong ko daw masyado nakakunot, yung ilong ko lumalaki daw. Kailangan ko daw humarap kailangan ko hanapin yung ilaw. So parang sa akin parang Paano ba maging maganda? napaka-technical niya. Na kailangan importante na maganda ka pa rin sa harapan ng camera. So parang ang unang reaction ko nun parang, wow, so mas importante sa inyo yung muka kaysa dun sa emosyon na Ano ka na lang, makapag-endorse ka ng shampoo pag ganyan. Sabon. Parang nakakahon lang talaga kayo yung mga actors. And hindi siya natural sa akin, yung movement namin sa isang scene. Hindi siya natural sa akin. Like, yung blocking, magkausap tayo, normal, ganito tayo mag-uusap, diba? Pero for TV, parang pansin ko pa maraming mga naharap talaga, naka-favor lahat. So, Ang acting ba ay natural na instinct o yan ay pinag-aaralan dapat? Hindi, kapal na mukha yan, tol. Hindi kita kinakausap, tol. Siya yung guest. Siya may pwede guess, yun, pwede. Sa last lang ng loob mo. 5 years na rin kasi ako eh. And yun, isa yun sa mga natutunan ko rin. Hindi pala lahat ng tao mapipilit mong umarte din. So, yeah, mapag-aaralan siya eh. Pero natuwa rin ako kasi nga, kung hindi ako tumigil siguro sa pag-aaral noon, hindi ko rin madidiscover na kaya at kahit parang marunong pala ako umarte. Pero ang maganda sa'yo, nakakatawid-tawid ka eh. From mainstream to indie to Pero art. yun nga, ang hirap din mag-adjust. Kasi ngayon may ginagawa ko na TV. Tapos pagbabalik ako ng film, parang ang hirap, ang iba, nagiging nadadala ko. Nag-acting workshop ka ba, Miss Cabral? Yes, nag-acting workshop ako. Sa TV, minudo. Hanggang ngayon. Sa pelikula na indie, minutas. O patatas yung...
Yung, ano, Hindi, so hindi minudo pa rin. Puro atay na lang. Puro atay na lang. Sa pasas. Ayun. Jun, ba't ang bilis mo uminom yan? Hindi, kinakabahan ako. Harap natin isang Mercedes. Cabral. Nakrush ka niyan. Kanina pa na sinasabi. Hindi. Ano ako, easy to get. Yan. Pero ang swerte mo, no, nakapasok ka sa industriya na hindi mo kailangan makipag kung mga tandem, love team, sumayaw, ganun. Medyo ibang route na pinasok. Yeah. Saka napansin ko mga tamang tao, mga tamang direktor ang nakikilala ko. Saka nakakatabaho ko talaga. Kailan nagiging trabaho at hindi passion yung isang proyekto para sa'yo? Kunyari sa TV, paano, alam ko na Yung commercial. You're not alone in that field. Sa ganyang pakiramdam. Pero yun, how do you retain the passion kahit sabihin mo ang ganung yung proyekto na medyo Yun nga eh, commercial? pansin ko, pag TV kasi may tendency na, kasi yung una, yung characters na binibigay din sa inyo, parang hindi mo masyado magpwedeng, or hindi mo masyado na mabibigyan ng lalim. Mga nuance. Yeah, kasi wala nang time na ibigay yun Darating na lang sa bigay yung camera. script. Yeah. So Ayun, parang darating yung script mo. sa TV, hindi mo masyado mape-prepare yung character mo. Parang foundation lang yung binibigay sa'yo. So sa film kasi, pagka nasa set ka na, kumpleto ka na yung character mo, buo ka na. So sa TV kasi may tendency na magbago pa yung character mo. Kunwari, salbahe ka dito and then biglang mag-iiba yung takbo ng story. Depende sa masa. Magiging mabait ka. So ang hirap minsan itawid eh. Like sobrang yung character mo, ayaw na ayaw niya sa tao na to. And then makakatanggap ka ng script na bigla kayong magkaibigan na parang paano mo itatawid? Paano ko to itatawid? May ganun. Feeling ko pag nasa set, or parang in any ordinary social event, parang dalawang tao lang yan. May taong artista yan, or hindi ka kilala. At may taong pagkilala ka, alam mong in tune siya sa independent cinema. Pansin mo ba na parang gano'n ang nangyayari? Yeah. Kunyari naglalakad ka sa mall, may nakaka-recognize sa'yo. Tinatawag ka ba by your character's name? Yes. Yun yung napansin. Ikaw yung tinadtad sa Yeah. pelikula ni Coco. Ayun. Asawa Yeah, so niya, ngayon, pag lumalabas Kabit-tigog. ako, Ganun. yeah, may mga nakakakilala sa akin, pero yun nga eh, and doon ko na nalalaman kung sino kung ano yung mas marami, kung sino yung mga mas maraming nanonood. What's a typical day for you like? Nagigising ako ng siguro mga 2 or 3. And then naalis na ako and then doon na mag-start yung trabaho ko, yung araw ko. And then makaka-uwi ako the following day na. Or in 2 days pa. Yeah. Oo, mga gano'n, no? So, hindi ko na masyado nakikita rin yung parents ko, yung mga kapatid ko dahil sa ginagawa Yung mahal mo ko. sa buhay, And then, yung karelasyon mo. Yung gumagawa ng tsinelas. Gumagawa ng sapatos. Chinelas, Ano ba yun? shoes. Shoes. Yun yung business na gusto niyang Ano ba gawin. yun? Teka muna. Balat ng ano, di ba? Sino ang mga Kalabaw. naging ka-close mo na mga sikat na mga mainstream na mga personalities? Dahil mainstream na si Coco. Ayun, isa siya. Maliban And kay Coco. si Pag Sid nakikita- Lucero, yun. Kasi mga hindi. Mga hindi yan, no? Pag si Coco ba nakikita mo yung sinasabi ba, yummy! Mga ganun. Yung inaasar ko siya. Si Bella Padilla, na Ay, oo. magkasundo kami doon. Kung kunyari, alokin ka na mag-cover sa FHM, gagawin mo rin ba yun? Yeah, nag-cover na ako sa isang men's magazine. Pero Playboy yun. Oh. Yeah. Kunwari, wala akong negosyo na sapatos. Paano ba kita mapapa-inlove? Oo nga. Oo, kunyari wala akong May mga negosyo na hinahanap gano'n. sa mga lalaki. Sa akin kasi pagka nakilala ko and nakasundo ko, yun na yun eh. Wala rin naman akong hinahanap, wala akong hinihingi. So, as long as magkasundo kami, magka-jive kami. Yeah. Then, tingnan natin kung saan mapupunta. Nag-click ba kayo niya, no? Ate Guy? Nag-guest na namin sa Ate Guy dito. eh. Talaga? Oh, hinawakan yung utong niya. Would you believe? Hinawakan yung dito ko. Inainom namin ng iced tea. Wow. Tapos yun pala, no, may hinatira ka niya ng noodles. Yes. Oo, So, nagdiba-diba ka. Nagdiba-diba. Hindi naman. Nabasa ko yung interview. Hindi naman. Ano sabi Kasi mo? nangyari Hindi kasi yun. inaya daw si Ate Guy na magmerienda. Eh siya nag-empake, sabi niya, sige, punta ako doon. Ang ginawa ni Ate Guy, Ganun.
Binalikan siya, may dalang noodles. Yun, no? Lucky Nahiya siya. Mga ganun. Yes, sobrang nagulat din ako na. Grabe, down to Isa earth pa ka, yun no? eh. Yun din yung napansin ko sa industriya. Kung sino yung may mga pangalan at talagang icon na. Sila yung Yun down pa to earth, yung no? napaka-down to earth. Pero kung Yung mga sino talent lang. Yeah, grabe yung attitude, man. So, Grabe. nagugulat ako. Parang, wow, hindi ka... Yeah, kilala kita, pero parang kung ikukumpara mo kay Kay Lagay, Tayo-tayo lang naman nandito, no? Sino yung mga yan, no? Tayo-tayo lang naman. Mamaya. Yan. Anong natutunan mo kay Ate Guy nung katrabaho mo siya? Sorry, kasi parang it's like talking about the Pope or God eh. In terms of acting kay Ate Guy. So, di ba, nakasama mo si Ate Guy sa isang maliit na isla, kasama mo sa mga bahay. Matuto ka bang gumanon? Ano? Hindi. Walang ganun, di ba? Parang sikreto niya Sabay ata tun! talaga yun eh. Sikreto niya yun Sikreto May niya. tamang angulo ata. Ayan. Oh, Pero hindi pala, sa mga pelikula, Di hindi siya lahat. gumaganyan eh. Tinanong ko lang kung paano niya binubuo yung character niya, paano siya nagpe-prepare. May inom ba kayo ng Ate Guy? Nung nandun kayo sa Hindi tabi-tabi? ko siya nakita na Minom. eh. Hindi ba kayo nag-ano? Like after the shoot, kasi maaga kaming natatapos din. Yeah, kami minsan umiinom kami. Pero siya, natulog siya maaga. Kala mo lang yun. Bakit? Kasi wala kami pupuntahan. Sa kami, Sitangkay Island. Wala kami mapupuntahan. Sabi, ang taas ng loob ni Direk, no? Direk yung sitangkay, di ba? Hindi mo. Sa hardcore kay Direk Dante kasi may mga scenes to na nanganganak, di ba? May mga naka-standby na tatlong manganganak. So sabi ko, parang buti na lang, hindi kayo nahirapan na papayag na kukuhanan nyo habang Seryoso yan? nanganganak. Oo. Sabi ko, so ano sinasabi nyo? Paano nyo napapayag? Pwede ba namin kayong Bigyan. kuhanan, nanganganak kayo? Tapos, ang sasagot daw ng babae parang, pero si Nora Honor magpapanak sa inyo. Yes. Oo naman. Yun. Kaya sila pumayag. Di ba? Honor yun. Kahit naman siguro ako papayag ako. Basta si Nora Honor Ako, magpapanak. honor Totoo din ba yung ano, yung kunyari yung biglang may sasabog tapos hindi alam ng mga artista? Yeah, kasi pagka si Direk Merlante kasi, ang style niya is, ang Cheers gusto to that. niya is real-time acting. Correct. Hindi talaga siya eh, no? Galing, oh. Medyo nakarami ka na rin ng pelikula, no? Madidescribe mo ba yung sarili mo na parang meron kang Mercedes Cabral style of acting? So far, hindi ko pa napapansin yun. Pero yung Sabi nila. manager ko, Maliban sa naguhubad meron daw ka, eh. no? Meron. Hindi naman. So, sabi ng manager ko, meron daw eh. Pero hindi ko alam kung Ano sabi ng yun. manager mo? Tulad ng... Like, kung paano ko dinideliver, kung paano ako umiyak. Mahirap ang umiyak sa'yo. Mas madali eh. Mas madaling umiyak at mas madaling magpaiyak kaysa magpatawa. Yung mga aktor na maraming pinagdaanan, ano yan eh, bala nila yan eh. So, mas madali. Mas madaling umarte kapag ang dami mong na-experience sa buhay. Yung tawag na Marami kang Ikaw ba marami ka ba pinaghuhugutan? Ganon. Nasaktan ka na ba? Oo naman. So, pero hindi ko naman ginagamit yun. Like, naghahanap ako ng pinakamalapit na makaka-relate ako doon sa pakiramdam na gano'n. And then, doon ko ginagamit. Sobrang big deal daw nung pigsa na parang marami daw shock na shock dyan. At the same time, marami ding na-shock ng mga Italiano nung kinakatay daw yung kalabaw doon sa Daewoo. Sa Daewoo, yeah. Oo. So papansin mo parang educational yung bawat isang film fest na pupuntahan mo kasi parang nakikita mo rin yung outsider's perspective ng bansa na kultura natin. So yun nga napansin ko nung screening nung Daewoo. Hindi ko rin alam na ganun ka yung may kakatayin talaga. Hindi ko din alam yun. So kahit ako nagulat, pero hindi kasi rin nila kultura yun eh. So may narinig na lang ako na Italiano na nagsalita. Hindi ko alam kung ano yung sinabi niya. Tapos nag-walk out siya. And yun, pansin ko yung European audience, Napaka-frank. Yeah, sobrang. Ang mga foreign audiences, foreign critics, lalo-lalo sa mga festivals, ay hindi nagpo-focus sa actors. Mostly sa mga director lang. And what they actually want to know is parang yung method mo, yung proseso mo. Yeah, yun yung napansin ko eh. Kasi pagka
may mga interviews din doon. Yun yung mga tinatanong talaga nila. Yung mga, yung Tungkol sa storya, directors, ano yung storya, ano yung ginawa mo para mag-prepare ka dito, ano yung character mo. So, ang napansin ko rin kasi dito, kadalasan na ng mga press kasi, mga tinatanong kasi. Look in the mirror. Or napaka, na parang, for Chismis agad dito, example, no? yung service, kay yung scene namin ni Coco, hindi man lang kami tinanong tungkol dun sa bed scene Hindi yun tinanong. Pero pag uwi namin dito, yun yung unang-unang tinanong. So ano, totoo ba na ginawa nyo yun habang nagtitake kayo? Totoo ba may nangyari sa inyo habang kinukuha na yung scene na yun? So kayo na ba? Parang, dude, hindi alam nyo ba yung storya? Parang wala kayong pakialam sa storya di ba? Sa madaling salita, engot yung mga natin. Doon ako na-frustrate. Sa totoo lang Sa 5 taon na nandito ako sa trabaho na to, yun at yun ang tinatanong sa akin. Paulit-ulit. Parang, ano ba? Sana umuo ka na lang. Hindi, kasi bakit? Haba ng hair mo nun, girl. Ano yung point, di ba? Ano ba meron dyan sa buhok mo? So yun, na-frustrate na ako. So hindi ko rin alam kung bakit ganun. Everyone thinks yung mga film fest are all about parang glitz and glamour, pero sabi mo, trabaho pa rin yun, ano? Nagtatrabaho pa rin kayo. Yeah, sa mga festivals. Sa Hindi rin kami masyado nakakapag-ikot. Kahit gusto namin, kasi may mga free passes kami para makapanood ng pelikula. Kahit gusto namin gawin yun, hindi kami masyado nakakaikot talaga kasi may mga nakasked kami na interviews, photoshoots, tapos iba't ibang kailangan pang gawin. Pero ano so far yung pinaka-memorable na film fest para sa'yo? At of course, ikaw ay para kang si Hilda Coronel, na parang pinakamaganda raw. It's beautiful. Yun yung tama dun, Tol. Hilda Coronel ng bagong henerasyon. Wow. Yun. No? Yeah, noong 2008, yun yung unang-unang punta ko sa Cannes. And yeah, doon din ako binigyan ng titulo na yun nga, yung most beautiful woman in Tindi nun. Cannes. Nakita mo Ginawa siya ng mga paparazzi doon. So nakakatuwa kasi talagang nung nakita nila ako, siguro yung kulay ko kasi. Exotic. Kadalasan, yung mga tao kasi doon, yung mga tisay talaga. So wala kang makikita na kakulay ko. Wala talaga. So yung mga paparazzi doon, pagpasok namin talagang Nagulat sila. wild. Itong Wild gold na talaga. babae And na then, to, no? At yung alala ko pa, yung nakaterno ka na parang kulay pula. Tama? yeah, fuchsia. So, ayun, labas Fuchsia yung pala ba? kulay talaga. Saan mo nakikita ang sarili mo mga tipong 10 years from now? Ginagawa ko pa rin kung ano yung ginagawa ko ngayon. Hanggang ngayon. At siguro mas nagpipinta kasi wala na akong oras. Hindi mo naman kinalimutan talaga ito. Hindi ko binitawan yun kasi yun talaga yung first love ko. Kasi bata pa ako talaga. Yun na yung gusto-gusto kong ginagawa. Ano ang top 3 or top 5 filmic performances sa Philippine cinema para sa'yo? Hindi kasi ako masyado. Mas foreign yung mga pinapanood. Porn? Hindi yung porn. Foreign. Foreign! Yeah. Kasi parang narinig ko porn Ayan, may bago kang pelikula ngayon. No? Oo. Yes, yung Bad Romance, pinapalabas na po siya ngayon sa SM Cinemas. So sana supportahan niyo po at panoorin niyo po. Teka muna, ubad ka ba rito? Kailangan niyo pong mapanood. Yay! Gusto niyo yun? Gusto niyo yun? Ang galing so meron tayong segue na gano'n. No? Gusto ko bang Oo, no? i-promote ka? Hindi lang yun. Diba? Kung si Kuya Germs may pinamimigay ng mga regalo. Yeah, meron din akong pinamimigay sa akin. ibibigay sa inyo. Oo, diba? Ito. Ay! Ayan. Ano to? O gugulat tayo kunwari. My God! Surprise. Tapos Thank you ito talaga po. dito. Dapat may applause, may fake applause. Ayun, o. Thank you! So yun po ang... Yan. Papirmahan natin yan. Ayun, no? Uy! Yan. Bad So, Romance. Bad Romance. Tingnan Ay, ang natin. ganda naman eh. John, hanapin. Hawakan mo yung dulo ng poster. Yan, Bad Romance. Ayan, oh. Si OG Diaz yung nandyan, ah. Si Aiza pala yan, oh. yes, si Aiza. At napakagaling din na Raul. actress yan, si Aiza. Oo. Nagulat din ako. Marami rin bagahe yan. Yeah. Oo. Ang role mo sa Bad Romance ay?
Receptionist ako sa isang isolated na hotel. So, sobrang fanatic siya ng isang actor nga, si Sam Lloyd Pascual. Tapos, hindi niya ina-expect na... Sabloid Pascual. No, yun yung character name. Which portrays Francis Walang hiya talaga yung director. And yung character na yun, Sam Lloyd Pascual, yeah, sobrang sikat na actor, kunwari, gano'n. Sobrang obsessed itong character ko. Tapos, hindi niya akalain na mag-check-in yung Sam Lloyd Pascual na yun sa hotel. Sa hotel na yun. In short, itong pelikulang to, hindi gaya ng ibang mga pelikula, ay walang kinalaman sa pagdarahop ng taong bayan. At ganap na demokrasya. Ayun, walang ganun yan. Walang ganun. So parang ano siya, thriller. Thriller Psycho-thriller siya. Psycho-thriller. She loves him, he loves her. Not. Big mistake. Yun na, oh. Yan lang. Hindi yan. Maraming salamat sa oras mo, Miss Mercedes Cabral. Pirmahan natin to, Lord. Papirmahan natin. Cheers muna tayo.